yung dahil yun daw yung tinubos. Yung iglesia nyo nasa Jerusalem po yun, ginagamit nila, mali pong aral yun. Yung unang iglesia po yung tapos sila raw yun, mali po yun. Nabasa nila, yun daw yung ililigtas, sila na raw yun, mali po yun. Ang iglesia po yung sa Jerusalem. At saka tayo na rin po yun, yung basta sumusunod sa utos. Ginagamit nila, mali po yun. Pero po yung natubos sa kasalanan, yun po yung sumusunod sa ilaw, sumusunod sa Panginoong Yesus. Sila po yung natubos. Kasi yung kaligtasan, individual po yun. Kung ikaw yung sumunod, maliligtas ka, hindi yung kawan, liligtas, buo. Hindi, mali po yung aral yun. Kanya-kanya po ng kaligtasan. Ayun po, yung kanya-kanya po tayo ng kaligtasan, yung gawain ng sariling pagkaligtas. Kasi mali po yung ginagamit nilang, yung verse na ginamit nila yung gawa, 20:28, o sila raw yun, mali po yun. Kasi yung nasa Jerusalem po yun sa may po yun sa Efeso pong iglesia yun, sa Efeso, sabi rito. Hindi po sila yun. Kung nagsisilakad tayo sa liwanag, kasi yung Diyos ilaw yan Kung nagsisilakad tayo sa liwanag, sa utos, tayo po yung natubos. Dahil kanya-kanya po ng kaligtasan tayo. Kasi kanya-kanya tayong ng sariling gawain ng pagkaligtas. Sabi nga, ang katwiran ng matuwid, sa kanya. Ang kasamaan ng masama, ay sa kanya. Ayun, yung Diyos po kasi ilaw yun Para matubos tayo ng Panginoong Yesus sa kasalanan, lumakad po tayo sa utos. Marami po kasi mga bulaang propeta, nag-uutos sila na hindi naman inutos ng Diyos. Pagka hindi po inutos ng Diyos, wala po sa Biblia, hindi po yun espiritu ng Diyos, yung mga nagdadagdag sa aral, hindi po. Ang espiritu po, yung mga aral po ng Diyos yun, yung mga utos. Hindi po yun sa Panginoong Yesus, hindi po yun. Mabulaan po yun, yung mga nagdadagdag sa utos, aral. Hindi po yun sa Diyos. Kasi tayo po, kanya-kanya po tayo ng kaligtasan. Kailangan lumakad po tayo sa ilaw, sa utos ng Panginoong Yesus. Para tayo natubos sa kasalanan. Gaya ko, dati marami akong naging kasalanan sa Diyos. Nung marami pa akong barkada nun. Nakakapunta ako ng mga kung saan. Pero nung nag-aral ako ng banal na kasulatan, sumunod na ako sa Kanya, natubos na ako ng dugo ng Panginoong Yesus. Ganun po, pagka yung sumusunod na tayo sa utos, natubos tayo ng dugo ng Panginoong Yesus. Kasi yung kaligtasan po, po yun, individual po yun. Yung darating ang Panginoong Yesus dito, yung church, ililigtas, hindi. Kanya-kanya po tayo ng kaligtasan. Kasi yung araw ng Panginoong Diyos, Panginoong Yesus, hindi natin alam yun kung kailan darating. Pero kanya-kanya po tayo ng gawain natin ang sariling pagkaligtas. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Sabi nga, ang katwiran ng matuwid, sa kanya. Ang kasamaan ng masama, ay sa kanya. Kung sinunod mo yung utos, lumakad ka sa liwanag, yung utos ng Panginoong Hesus, ikaw po yung maliligtas. Ganun. Kanya-kanya po tayo ng kaligtasan, ng gawain natin sariling pagkaligtas. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Sa Galatia 6:5, sapagkat ang bawat tao ay mapapasan ng kanyang sariling pasan. Kanya-kanya tayong sariling pasan ng utos sa Diyos para tayo maligtas. Hindi po yung buong kawan ililigtas ka. At saka mali pong aral yun, sa kawan ka papasok.
sa church nila, mali po yun. Pumasok tayo sa utos ng Diyos, sa kanyang mga salita, sa kanyang mga aral. Sa Panginoong Hesus Kristo po tayo papasok, sa Panginoong Hesus po. Yun po yung tamang aral ng banal na kasulatan. Pag sakawan ka pumasok, kasi nasa sanlibutan yun, o kasama ka sa pupugnawin. Ganun. Kailangan pumasok tayo sa utos ng Panginoong Yesus sa spiritual po. Siya yung pintuan. Ito po, basahin ko po sa inyong muli. Sa Galatia 6:5, sapagkat ang bawat tao ay magpapasan ng kanyang sariling pasan. O, kanya-kanya tayong pasanin sa Diyos ng kaligtasan, kanya-kanya po. Hindi yung sabihin mo, tinawag kayo sa pangalan ng Diyos, ikaw na ililigtas, mali po yun, mali po. Kanya-kanya po tayo ng gawain ng ating sariling pagkaligtas. Ito, basahin ko sa inyo rin dito. Sa Pilipos, kung pinasan mo yung utos ng Diyos o sinunod mo, ikaw po yung maliligtas. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Kanya-kanya tayo ng kaligtasan Dito po sa Pilipos 2:12. Kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pang ang ako'y wala, lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. O sariling pagkaligtas Kanya-kanya po tayo ng gawain ng sariling pagkaligtas sa buong sanlibutan. O yun po, basta sumusunod po tayo sa Panginoong Diyos. Pag pumasok ka sa katwiran, yun, sinunod ni utos, o kanya-kanya tayo ng sariling pagkaligtas. Papasok tayo sa utos, sa katwiran, hindi po sa templo. Kasi pag sa templo ka pumasok, mali po kasi yun Bahay dalanginan lang yun. Pagka sa templo ka pumasok, mapupugnaw yun sa araw ng paghukom. Hindi ka po maliligtas. Papasok tayo sa utos ng Panginoong Hesus, sa Diyos, sa Kanya tayo papasok. Hindi po sa mga templo. Kailangan sundin po natin yung utos. Kanya-kanya po tayo ng gawain ng sariling pagkaligtas. Ito po sa 118 ng mga awit, 19. Buksan ninyo sa akin ang pintuan ng katwiran, aking papasukan. Ako'y magpapasalamat sa Panginoon. Yun, pintuan ng katwiran, sa mga aral po yun. Doon to yung papasok, hindi po yung papasok ka ron sa... Kailangan lumakad po tayo sa utos, sa liwanag. Sabi nga ang utos ay tanglaw at ang kautusan ay liwanag. At ang mga saway na turo ay daan ng buhay. Yun po, doon tayo papasok sa aral ng Panginoon. Pag sinunod mo kasi yung utos ng Panginoong Yesus, nakapasok ka sa Kanya, ganun po yun. Nakapasok ka sa Panginoong Yesus. Kasi siya yung pintuan, sabi ng Panginoong Yesus. Ito, basahin ko sa inyo rito. Sa Panginoong Yesus po tayo papasok, hindi po sa kawan. Pag sa kawan ka, wala kang kaligtasan po ron. Kawan ng mga diablo po yun. Ito sabi ng banal na kasulatan. Sa 1:9, ako ang pintuan. Sino mang taong pumasok sa akin, ay siya'y maliligtas. At papasok at talabas, makasumpong ng pastulan. O yun, sa Panginoong Yesus po tayo papasok, hindi po sa kung saan-saan. Sa mga utos niya, doon po, pag sinunod po natin utos niya, nakapasok tayo. Kasi yung Diyos ilaw. Sabi niya, ang Diyos ay ilaw at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. O kanya-kanya tayo ng gawain ng ating sariling pagkaligtas. So, kung sinunod mo, ikaw yung maliligtas. Kasi mali po yung aral na yung papasok ka sa kanilang kawan o sa kanilang kung ano bang iglesia yan, sabihin na ligtas. Hindi. Yung sumusunod po sa aral, sa katwiran, sabi nga ng Panginoong Yesus, at turo nyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na aking pinag-uutos sa inyo. Yung gumanap ng utos, yun po yung maliligtas. At saka sila, yung gumaganap po ng utos, yun po yung natubos na sa kasalanan. At yung dati kang nagkakasala, lumalakad ka sa kadiliman dati, tapos sumunod ka sa utos,
O, natubos ka na ng Panginoong Hesus nun. Ganun po. Ito po, kanya-kanya tayo ng gawain ng sariling pagkaligtas, di ba? Ito, basahin ko po sa inyo po rito sa sa may Ezekiel 14:20. Bagamat si Noe, si Daniel at si Job ay nangandoon, buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos. Hindi sila mga liligtas na mga anak na lalaki o babae man. Ang kanila lamang ililigtas ay ang kanilang sariling kaluluwa sa pamagitan ng kanilang katwiran. O, hindi sila makapagliligtas eh. Kung nandoon si Noe, si Daniel, si Job, hindi mo pwedeng iligtas yung anak mo, asawa mo, kapatid mo. Hindi mo maliligtas yun sa araw ng Panginoon sa paghukom. Kundi maililigtas lang natin yung sarili nating sarili sa pamagitan ng ginawa nating utos ng Diyos sa katwiran niya. Ganun, kanya-kanya po tayo ng sariling kaligtasan. Hindi po yung papasok ka dun sa kanilang church o ligtas ka na, mali pong aral yun. Mali pong aral ng mga, hindi po sugo yun Diyos yung ganun, yung papasok ka sa kanilang church tapos ligtas ka na raw. Basta sinunod mo yung utos, yun. Maliligtas ka nun. Kasi yun ang sabi ng Panginoong Diyos, di ba? O, at basahin ko sa inyong muli. Dito po sa Ezekiel 14:20. Bagamat si Noe, si Daniel at si Job ay nangandoon, buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos. Hindi sila mga Jeremias 7:3. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ng Diyos ng Israel. Inyong pabutihin ang inyong mga lakad at ang inyong mga gawa at aking kayong patatahanin sa dakong ito. Huwag kayong magsatiwala sa mga kabulaan ng salita na nagsasabi, ang templo ng Panginoon, ang templo ng Panginoon. Ang templo ng Panginoon ay ang mga ito. O yun o. Yung sasabihin nila, kami yung tunay na church, sabi nilang ganun. O hindi po yun, kasi ang Diyos na nagsabi rito, huwag paniwalaan daw yung itong tunay na iglesia, hindi po yun. Sabi ng Diyos dito, sabi nga ng Panginoong Diyos, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, napasok sa kariyan ng langit. Kundi ang gumaganap ng katwiran ng aking Ama na nasa langit. Yun, kanya-kanya tayong pasanin ng katwiran ng aral ng Diyos. Babasahin ko sa inyo muli. O sabi rito, huwag kayong magsatiwala sa mga kabulaan ng salita na nagsasabi, ang templo ng Panginoon, ang templo ng Panginoon. Ang templo ng Panginoon ay ang mga ito. O yun, huwag kayong maniwala daw na yun daw yung tunay na church. O ganoon, hindi po yun. Mali pong aral po yun. Yun daw yung, sabi nila, yun daw yung tinubos, yun daw yung ililigtas. O mali po yun. Kanya-kanya po tayo ng gawain ng sarili nating kaligtasan. O sumunod ka sa utos, sa katwiran, o ikaw yung natubos. O ganoon. Kasi yung Diyos ilaw. Pero pag sumusunod ka sa kanyang aral, sa utos, o nandun ka sa ilaw, natubos ka niya. Kailangan lumakad po tayo sa utos, sa liwanag, para natubos po tayo ng dugo ng Panginoong Hesus sa lahat ng ating mga kasalanan. Ito sabi ng banal na kasulatan sa Kawikaan 6:23. Sapagkat ang utos ay tanglaw at ang kautusan ay liwanag at ang masaway na turo ay daan ng buhay. O yun po yung utos yun po yung daan ng buhay. Yun po yung liwanag. Kailangan doon tayo sasama sa Panginoong Diyos, sa Panginoong Hesus. Para matubos niya tayo sa kasalanan, yung sumusunod sa utos. Sabi nga, yung akong ilaw ng sanlibutan, sabi ng Panginoong Hesus, ang sumusunod sa akin, hindi siya lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng buhay, ilaw ng kabuhayan. Ito sabi ng Panginoong Hesus. Dito po sa 12:35. Sinabi nga sa kanila ni Jesus, kaunting panahon na lamang sa gitna ninyo ang ilaw. Kayo magsilakad samantalang nasa inyo ang ilaw upang huwag kayong abutin ng kadiliman. At ang lumalakad sa kadiliman ay hindi nalalaman kung saan siya tutungo. Samantalang nasa inyo ang ilaw, magsisampalataya kayo sa ilaw upang kayo maging maang anak ng ilaw.
para maging mga anak tayo ng ilaw, o sumunod tayo sa ilaw. Yung ilaw po yung mga utos. Sabi nga, ang utos ay tanglaw, o di ba? Ang utosan ay liwanag, at ang mga saway na turo ay daan ng buhay. Yun, pag sumusunod tayo dun sa utos ng Panginoong Yesus, o natubos na tayo ng kasalanan natin, kahit saan pa yun, ganun po. Kasi siya ang may sabi, di ba? Gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa. O, kasama po tayo doon. Basta sumusunod. Pero mali po yung sinabi nilang, papasok ka sa kawan, natubos ka, mali po yun. Kailangan nasa utos po. Nasa utos, ganun. Yun po yung natubos sa kasalanan. Yung mga natubos. Kasi nga yung buhay ng Panginoong Yesus, binigay niya sa kanyang kaibigan na sumusunod sa kanyang utos. Yun po yung natubos. Ito, basahin ko sa inyo. So, may 15. Kailangan lumakad po tayo sa utos niya para natubos po tayo sa ating mga kasalanan. Lalakad po tayo sa ilaw, yung liwanag. Kasi liwanag siya. Ito pong sabi ng banal na kasulatan. Sa 1:15-13, walang lalong dakilang pag-ibig kaysa rito, na ibinigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Kaya aking mga kaibigan, kung gawin ninyo ang mga bagay na aking iniutos sa inyo, ayun ibinigay niya yung kanyang buhay sa mga sumusunod sa kanyang utos. Yun po yung mga natubos sa kasalanan. Kaya nga sabing ganun ang Diyos ay ilaw at sa kanya'y walang anumang kadiliman. O, di ba? Sabi ng banal na kasulatan. Ganon, pagka sumusunod po tayo sa ilaw, sa Diyos, sa Panginoong Yesus, natubos na tayo sa ating mga kasalanan nun, ganon. Kasi siya yung ilaw sabi rito sa banal na kasulatan Ayun, natubos tayo. Ito sabi niya, siya yung ilaw. Natubos tayo sa kasalanan natin pag sumusunod tayo sa Diyos, sa utos niya. Kasi ilaw siya Dapat nandoon tayo sa liwanag din. Hindi tayo pupunta sa madidilim na lakad ng tao, di ba? Yung kasamaan. Ito sabi ng Panginoong Yesus. Dito po sa 8 ng 1:12. Muli nga nagsalita sa kanila si Jesus na sinasabi, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. O magkakaroon ka ng ilaw ng kabuhayan. Ibig sabihin, buhay na walang hanggan po yun. Pagka yung sumusunod ka sa Kanya. Yun po yung mga natubos sa kasalanan, yung sumusunod po sa utos o sa liwanag. Ito sabi ng banal na kasulatan. Yun po yung mga natubos, hindi yung sabi nila sila yung natubos, mali po yun. Ginamit nila yung pangalan ng Diyos, tapos nilagay nila sa title ng church nila, sabihin sila raw yun. Hindi, ang natubos po yung sumusunod sa utos po. Yun po yung natubos. Kaya huwag kayo maniwalang sila yung natubos. Madidilim yung aral nila doon. Tagapagligtas mo tao, o malidilim aral yun, hindi po tao. May-ari ng langit at lupa tao, o wala pong katubusan yun, mga bulaan po doon. Mga bulaan po yun, yung tagapagligtas mo, tao. Ang may-ari ng langit lupa, tao. Ang magbibigay ng buhay, tao. O madilim po yung aral na yun. Kaya wag po kayong papasok doon sa ganung pananampalataya. Wala pong kaligtasan yun. Ito sabi ng Diyos, ito po yung mga natubos, yung sumusunod sa Kanya. Ito sabi ng banal na kasulatan. Dito sa unang 1:5-7. At itong pasabing aming narinig sa Kanya. At siya yung aming binabalita na ang Diyos ay ilaw at sa Kanya ay walang anumang kadiliman. Ngunit kung tayo nagsisilakad sa liwanag, dagaya niyang nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa at nililinis tayo ng dugo ni Jesus sa Kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Nalilinis tayo, natutubos tayo ng dugo ng Panginoong Jesus kung nakikisama tayo sa Kanyang anak o nagsisilakad tayo sa liwanag. Yun po yung tamang aral ng banal na kasulatan. Tayo po yung natubos pag sumusunod po tayo sa utos. Basahin ko sa inyo muli, Dito po sa unang
Unang 1:7. Ngunit kung tayo nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa. At nalilinis tayo ng dugo ni Jesus, na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. O yun o, kung sumusunod na tayo sa utos, tayo yung natubos sa ating mga kasalanan. Hindi yung nabasa mo yung kawan, yun daw yung binili ng dugo. Hindi po yun. Sa Jerusalem po yun. Yung natubos na yun. Tayo, pwede rin tayo matubos kahit nasan pa tayo sa buong mundo. Basta sumusunod tayo sa utos, ganun. Ganun po, yun po yung ating paksang natapos, no? O yung kanya-kanya kasi tayo ng kaligtasan eh. Yun po yung ating paksa, yung ang Diyos ay ilaw. Kailangan nandun tayo sa kanyang mga utos, sa kanyang mga liwanag. Kasi nga, hindi naman kasi yung buong, halimbawa nagkakatipon kayo, dumating yung Panginoon sa paghukom, tapos sabi mo ililigtas ka, lahat kayo, hindi. Sabi nga, hindi sila makapagliligtas ng mga anak na lalaki at babae, di ba? Sabi sa banal na kasulatan. Wala pong makapagliligtas sa kapatid mo, tatay mo, nanay mo, o anak mo, hindi ka makapagliligtas. Kundi tayo, kanya-kanya tayo ng sariling salvation. Kung sinod natin yung utos, o tayo po yung maliligtas, ganun po yun. Kasi pagdating ng Panginoon, ganito, basahin ko muna sa inyo rito. Pagdating po kasi ng Panginoong Hesus, no, halimbawa dumating yung paghuhukom, o may natutulog, kukunin yung isang sumunod sa utos. O halimbawa naman, kung araw naman dumating yung paghuhukom ng Panginoong Hesus, o kukunin yung nagtatrabahong isa, iiwan yung isa. Ganun po yung sabi ng banal na kasulatan eh. Hindi po yung lahat kayo ililigtas na sumasamba kayo doon. Hindi po. Yung sumunod lang po sa utos, yun po yung kukunin ng Diyos. Ito ang sabi ng banal na kasulatan. Basahin ko sa inyo rito. Ito yung huling verse na nabasahin ko, tapos kikwentuhan ko kayo ng iba. Kikwentuhan ko pa kayo ng ibang talata. Ito po sa verse, no, kasi kanya-kanya po tayo ng kaligtasan eh. Ito, sabi ng banal na kasulatan. Mateo 24:37. Ito yung pagdating ng araw ng Panginoon, no? Sabi rito, kukunin yung isa, iiwan yung isa. O, kung isa nagtatrabaho, yung dalawa nagtatrabaho, kukunin yung isa. O, yung dalawa natutulog, kukunin yung isa. Ibig sabihin, kung sino yung sumunod sa utos, yun yung kukunin ng Panginoong Yesus. Ganun po yun. Itong sabi ng banal na kasulatan. Sa may Mateo 24:37. At kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Sapagkat gaya ng mga araw na bago nagkagunaw, sila'y nagsisikain at nagsisinom, at nag-aasawa at pinagpag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw. At sila'y tinangay na lahat, at gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Kung magkagayon, sasabukid ang dalawang lalaki, ang isa'y kukunin. O yun, kukunin yung isa. At ang isa'y iiwan. Ang dalawang babae nagsisigiling sa isang gilingan, ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. O yun, magpuyat nga kayo sapagkat hindi nyo nalalaman kung anong araw paparito ang inyong Panginoon. O yun, kanya-kanya to ng kaligtasan, ibig sabihin po nito. Kung ikaw yung tumupad, nagtatrabaho ka nung araw nung dumating yung Panginoong Hesus, kukunin ka, iiwan yung kapatid mo, ganun. O yung dalaw kayong nagtatrabaho naman, natutulog, di ba? Kukunin yung isa sa higaan, yung isa iiwan, ganun. Individual po ang kaligtasan, hindi po yung pumasok ka sa kawan, ligtas ka na. Pumasok ka doon sa kanilang church, ligtas ka na. Mali po yun. Mali pong aral yun. Individual po yung kaligtasan. Bawat isa sa atin ay magpapasan ng kanya rin sariling pasan. Sabi nga, ang katwiran ng matuwid, isa sa kanya. Ang kasamaan ng masama, ay isa sa kanya. Diba? Sabi ng banal na kasulatan. Ganun po. Hindi po lahat
ililigtas yung sumunod lamang po sa utos, sa katwiran. Kasi ito yung sabi ng banal na kasulatan sabi ng Panginoong Yesus Babasahin ko sa inyong muli para maintindihan nyo. Kung magkagayon, sasabukid ang dalawang lalaki, ang isa'y kukunin, o isa kukunin, at ang isa'y iiwan. Ang dalawa'y babaeng nagsisigiling sa isang gilingan, ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. Iiwan yung hindi sumunod, hindi po lahat ililigtas. Kung sino po yung nakagawa ng katwiran, ganun, yun po yung ililigtas ng Panginoon. Yun po yung ating natapos, ang Diyos sa ilaw. Para kung sumusunod ka sa ilaw, sa utos, tayo po yung natapos doon, ganun po, pag sumusunod tayo. Kwentuhan ko mo kayo nito bago, tapos na po yung topic natin na ang Diyos sa ilaw. Pag sumusunod doon, di ba? Natubos tayo sa kasalanan. Pero kwentuhan ko kayo dito ng ibang ng kwento. Kasi yung kwentuhan ko rito kayo ng nung unang panahon yung kautos sa di Moises, pagka merong inaalihan ng demonyo, makukulam, pinapatay po yung tao ron, yung inaalihan ng demonyo. Sa kaya napupunta yung espiritu ng demonyo, di ba? Sabi ganun. Ito sabi ng banal na kasulatan. Kaya yung demonyo, wala pong magagawa sa Diyos yun pag ginatulan na siya ng Diyos. Ganun po, walang magagawa yung diablo pagka yung inatulan siya ng Diyos. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Pagka kasi nung kapanahunan ni Moises, may inaalihan ng demonyo, pinapatay po yung tao ron. Saan napupunta yung kaluluwa ng tao sa espiritu ng demonyo, di ba? Nasa kamay ng Diyos yun, kaya niya po yung i-broken yung evil spirit. Pero kaya ng Diyos yun, kasi sabi ng iba, wala raw kamatayan yung demonyo. Meron po sa araw ng paghukom. Dito nga yung inaalihan ng demonyo, pinapatay di ba? Saan kaya napupunta yung kanyang spirit, no? Yung spirit ng tao, saka yung diablo. Nasa kamay ng Diyos yun. Kasi nga, sabi ng banal na kasulatan, nasa kamay niya ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay at lahat ng hininga ng mga tao, di ba? Nasa kamay ng Diyos yun. Kumbaga, ikukulong ng Diyos muli yun sa kulungan. Ganun po. Yung inaalihan nga ng demonyo, di ba? Na tao, pumasok sa mga baboy naman nung nagkatawan taong Panginoong Yesus. Ito, sabi rito, kasi yung mangkukulam, totoo po yung mangkukulam. Totoo po yun. Kaya hindi ka naman tatablan ng kulam, basta yung sumusunod ka sa utos ng Diyos, di ka tatablan nun. Yung mangkukulam pala, pasangkapan nyo ng mga ng diablo, kaya delikado po yun. Ganun. Pinapatay yung mga inaalihan ng demonyo, saka yung mangkukulam. Ito sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa Levitico 20:27. Ang isang lalaki rin naman, o kaya isang babae na inaalihan ng masamang espiritu, o mangkukulam, ay papatayin na walang pagsala. Sila'y babatuhin ng mga bato. Mabububuo ang kanilang dugo sa kanila. Mabububuo ang dugo sa kanila. Pinapatay yung mga inaalihan ng demonyo, Sa kaya napupunta yung espiritu ng demonyo sa ng tao, ganun. Pero nasa kamay ng Diyos yun, yung ganun. Nasa kapangyarihan ng Diyos yun. Bumabalik sa Diyos yung espiritu, ganun. Ikukulong ng Diyos sa langit, o kaya ikukulong sa impyerno, ganun po yun. Dito yung mga espiritu ng demonyo, di ba, namamatay daw, sabi nung, kasi may nagsabi, hindi raw namamatay espiritu ng demonyo. Namamatay din yun. Kahit na spirit eternity sila, ganun. Ito sabi ng banal na kasulatan, dito meron pa rin dito sa sa 19:31. Ito basahin ko sa inyo rito sa
19:31 ng Levitico. Huwag ninyong babalikan ang mga inaalian ng masamang espiritu ni ang mga mangkukulam. Ayun o, mangkukulam o. Kaya yung mangkukulam, totoo po yun. Yung mga kulam, totoo po yun eh. Totoo po yung mangkukulam. Kaya kailangan ingat kayo sa mga tao mangkukulam. Para hindi kayo alian ng mangkukulam, mga demonyo. Ito po, sabi si rito. Sa may Levitico 19:31. Huwag ninyong babalikan ang mga inaalihan ng masasamang espiritu ni ang mga mangkukulam. Huwag ninyong hanapin na magpakahawa sa kanila. Ako ang Panginoon ng Diyos. Ayun o. Huwag daw tayo magpakahawa ron sa mga mangkukulam. Kasi ayun. Kasi nakakahawa po yung gano'n, yung mga mangkukulam. Totoo po yun, yung kulam, yung barang. Totoo po yun. Kasi nasa Biblia po eh. Totoo po yun. Ganun po yun. Ito, sabi rito, yung taong inaalihan ng demonyo, papatayin nyo, no? Diba? O saan nga napupunta yung kaluluwa nun? Sa espiritu ng diablo. O nasa kamay niya po yun, nasa kamay ng Diyos po yun. Kinukulong sa langit o sa impyerno. Ito, basahin ko sa inyong muli rito. Sa Levitico 20:27. Ang isang lalaki rin naman, o kaya ay isang babae na inaalihan ng masamang espiritu, o mangkukulam, ay papatayin na walang pagsala. Sila ay babatuhin ng mga bato. Mabububo ang kanilang dugo sa kanila. O yun o, mabububo ang dugo sa kanila. Kaya totoo po yung mga mangkukulam. Totoo po yun. Tayo mambabarang o ganon. Pero pag sumusunod ka sa Diyos, hindi ka kayang mapuksa ng mga demonyo, mga mangkukulam. Paano kaya yung ginagawa nilang kulam na yan, no? Ang kukulam sila, yung gumagawa ng larawan, nanunusok ng panusok. Ganun po yun. May magkukulam po talaga. Ingat po kayo. Kailangan sumunod po kayo sa Diyos para hindi kayo namang kukulam. O yun, yung, di ba, papatay nga rin yung inaalian ng demonyo. Sabi ron. O saan mapupunta yun? Nasa Diyos po yun. Kasi sabi ng banal na kasulatan, nasa kamay niya ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay. At lahat ng hininga ng mga tao. O nasa kamay ng Diyos yun, yung mga ganun. Bumabalik sa kanya yung espiritu. Di ba, meron ng nagkatawan-tawang Panginoong Sus, may inaalian ng demonyo, di ba? Parurusahan mo ba kami na hindi sa oras, sabi nung diablo, di ba, ng demonyo. O, lumayas kayo dyan, pumasok kayo sa mga baboy, o pumasok sa baboy, di ba? May kamatayan po yun, yung mga evil spirit. Sa araw po ng paghukom, pagdating po ng ating Panginoong Yesus. Kasi yun yung end time nila eh. May time of the element sila for judgment. Ganun. To the death. Ganun po. O, nasa Diyos yun, yung lahat ng mga kaluluwa. O, ganun po. Ito sabi ng banal na kasulatan. Sa Ecclesiastes, bumabalik po sa Diyos yun, yung mga kaluluwa, tapos yung mga basta lahat ng kaluluwa espiritu nasa ilalim ng kapangyarihan ng Panginoong Yesus yun, ng Ama, o kinukulong nila yun sa langit at sa impyerno. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa Ecclesiastes 12, sa 7, bago ang panaling pilak ay mapatid, o ang po yung topic na yun sa inyo. Para alam nyo, may mangkukulam talaga. Huwag daw tayong magpakahawa. O kasi, nangaali pala yung mga mangkukulam na yun eh. Kasangkapan niya ng demonyo, yung mga mangkukulam. Mga evil spirit po yun. God bless po. Good evening po. Yun po yung ating paksang natapos. Ang Diyos ay ilaw. Kailan lumakad ka sa ilaw, sa utos niya, para matubos po tayo sa ating makasalanan. O, kwento ko lang po sa inyo yung inaalian ng demonyo. May kamatayan, di ba? O, nasa Diyos po yun, bumabalik sa Diyos yung mga spirit. O, ganun. God bless po. Ingat po kayo. Sa pangalan po ng ating Panginoong Yesus. Iwas po kayo sa mangkukulam. Pero hindi po tayo tatablan ng mangkukulam basta sumusunod po tayo sa utos ng Diyos. God bless. Ingat. Love you po sa pangalan po ng ating Panginoong Yesus. Bukas po, live po din tayo dito.
Abangan nyo din po ako. Hanggang ano po to? Hanggang January 3, live po tayo. O yung topic naman natin sa 31, yung ipinangingili ng